Bumili ako ng PT, 2 linya. Huwag mo akong iwan, Marco! Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Nakatayo siya sa gitna ng sala, hawak ang basang-basahan na pangpunas sa coffee table, at nakatitig sa tablet ni Marco na nakacharge sa tabi ng sofa. Ang screen nito ay nagliwanag lang noon, isang pop-up notification mula sa Messenger. Ina. Nabulong niya ang pangalan na parang lason sa dila. Ang sekretarya ni Marco, ang babaeng madalas niyang makita sa mga company events, nakangiti, magalang, laging may dalang folder ng mga dokumento. Hindi siya nagduda kahit kailan. Hindi niya naisip na posible. Dahan-dahan niyang inilapag ang basahan sa mesa. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang inaabot ang tablet. Hindi ito nakalock. Hindi pa rin ito nakalock kahit na ilang buwan ng malamig ang asawa niya. Kahit na ilang buwan na siyang natutulog nang nakatalikod sa kanya. Kahit na ilang buwan na niyang nararamdaman na may mali. Binuksan niya ang messenger. At doon nagsimula ang pagguho. Buntis ako, Marco. 2 linggo na akong delay. Kailangan nating mag-usap. Hindi ko kayang itago to ng matagal. Sabihin mo na sa kanya. Hindi mo na kaya pang itago to. Ang mga mensahe ay sunod-sunod, araw-araw, linggo-linggo. May mga litrato ng isang apartment na hindi niya kilala, ng mga gamit na hindi niya nakita, ng isang kama na hindi nila pinagsaluhan. May mga resibo ng transfer mula sa bangko, mga padala na nagkakahalaga ng libo-libo, mga padala na dapat sana ay para sa kanilang negosyo, para sa kanilang bahay, para sa kanilang pamilya. Yung joint loan natin, no? Ginamit ko para sa apartment ni Aina. Babayaran ko naman, huwag kang mag-alala. Napahigpit ang hawak ni Althea sa tablet. Ang joint loan, ang perang inutang nila sa bangko para sa expansion ng coffee shop. Ang perang pinaghirapan niyang kausapin ng bangko, ang perang inilaan niya para sa mga bagong baking equipment, para sa mas malaking espasyo, para sa pangarap nilang dalawa. At ginamit ni Marco iyon para sa ibang babae. Nagpatuloy siya sa pag-scroll. Ang mga mensahe ay nagiging mas intimate, mas bastos, mas malalim. At pagkatapos, nakita niya ang mensaheng iyon. Ang mensaheng nagpatigil sa puso niya. Masaya ka bang malaman mong baog ang asawa ko? Hindi na ako magkakaanak sa kanya. Ikaw ang magbibigay sa akin ng tunay na pamilya. Nawalan siya ng hininga. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang pisikal na suntok. Baog. Sinabi ni Marco na baog siya. Ang lalaking umiiyak sa tabi niya noong mawala ang kanilang anak, ang lalaking humawak sa kamay niya sa ospital, ang lalaking nagsabing, susubukan natin ulit, ay siya ring lalaking ito. Ang lalaking ito na naglalarawan sa kanya bilang baog, bilang walang silbi, bilang hindi karapat-dapat. Ang miscarriage, ang 3 buwan, ang dugo, ang sakit, ang walang katapusang mga gabi ng pag-iyak sa banyo para hindi siya marinig ni Marco. At ang lahat ng iyon, ginamit ni Marco laban sa kanya. Ibinulgar niya ang pinakamalalim na sugat niya sa ibang babae bilang dahilan para magtaksil. Umupo si Althea sa sahig. Hindi niya namalaya na nanghihina na pala ang mga tuhod niya. Ang tablet ay nasa kandungan niya, ang screen ay nagliliwanag pa rin, ang mga mensahe ay nakabukas pa rin. Ang bahay na inaakala niyang kanila, ang kasal na inaakala niyang sagrado, ang lahat ng iyon ay naglaho sa isang iglap. Ngunit hindi siya umiyak. Hindi pa. May nararamdaman siyang mas malalim kaysa sa sakit. Isang malamig na determinasyon na unti-unting bumabalot sa kanya. Dahan-dahan niyang kinuha ang sarili niyang phone, binuksan niya ang camera, kumuha siya ng screenshots. Lahat, ang mga mensahe ni Waina, ang mga mensahe ni Marco, ang mga resibo, ang mga litrato ng apartment, ang mga plano,
ang mga pangako. Inilagay niya ang lahat sa isang folder na pinangalanan niyang evidence. Hindi siya magpapadala sa emosyon, hindi siya magwawala, hindi siya hahayaan ni Marco na makuha ang lahat. Ang bahay, ang negosyo, ang dignidad niya, nang walang laban. Ang bahay at negosyo ay nakapangalan sa kanya bago pa sila ikasal. Ang kanyang ama ang nagpundar ng coffee shop, ang kanyang ama ang nagturo sa kanya ng tamang paggawa ng tinapay. Ang kanyang ama ang nag-iwan sa kanya ng maliit na kayamanan na pinalago niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Hindi iyon mapupunta kay Marco. Hindi iyon mapupunta kay Waina. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi siya nakatulog. Hindi rin naman siya inaasahang matutulog. Ngunit hindi siya mukhang gusgusin. Nag-ayos siya. Nagbihis ng maayos. Pumunta siya sa bangko bago pa man magbukas ang coffee shop. Ma'am Altia, may I help you? Tanong ng teller. Kailangan ko ng kopya ng lahat ng bank statements ng joint account namin ni Marco, pati na rin ang lahat ng resibo ng mga transfer mula noong nakaraang taon. Sabi niya, kalmado at malinaw ang boses. Ang teller ay nagtaka, ngunit hindi nagtanong. Ilang minuto lang, may hawak na siyang makapal na folder ng mga dokumento. Ang mga numero ay nagsasalita. Ang mga padala kay Wina, ang mga withdrawal, ang mga pagbabayad ng utang na hindi niya alam. Ang joint loan na inutang nila para sa negosyo ay halos ubos na. Ang mga pondo ay dumaloy sa isang apartment na hindi niya nakita, sa isang babaeng hindi niya kilala. Pag-uwi niya, huminto siya sa may gate. May CCTV camera na naka-install sa poste. Ang camera na inilagay nila para sa seguridad, para sa kapayapaan ng isip. Binuksan niya ang app sa kanyang phone at sinimulang i-scroll ang mga recording. At doon niya nakita si Waina. Isang gabi, mga 2 buwan na ang nakalilipas noong nasa probinsya si Althea para sa libing ng isang kamag-anak. Ang sasakyan ni Marco ay pumasok sa gate at mula sa passenger seat ay bumaba si Waina. Nakangiti, nakahawak sa braso ni Marco. Pumasok sila sa bahay ng magkasama. Sa kanilang bahay, sa kama nila. Pinanood niya ang clip ng paulit-ulit. Ang mga segundo ay parang oras. Ang mga mukha, ang mga kilos, ang pagiging pamilyar ng 2 taong iyon sa isa't isa, lahat ng iyon ay nagpapatunay sa kung ano ang alam na niya. Isinara niya ang app. Kinuha niya ang folder ng mga dokumento mula sa bangko. Inilagay niya ang lahat sa isang bag kasama ang mga screenshots mula sa tablet. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang phone at nag-dial ng isang numero na kabisado niya mula pa noong bata pa siya. Attorney Cirilo? Ito si Althea, anak ni Mang Ben. Sabi niya, ang boses ay matatag. Kailangan ko po ng tulong ninyo. May kailangan po akong ayusin. May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, ang pamilyar na boses ng matandang abogado, ang kaibigan ng kanyang yumaong ama. Althea, anak, anong nangyari? Magpakasal po ako, nag-annulment, sabi niya. At may kaso po akong ihahain. Nang ibaba niya ang phone, napatingin siya sa folder sa kanyang kandungan. Ang mga ebidensya, ang mga screenshot, ang mga bank statement, ang CCTV clip. Ang lahat ng ito ay mga sandata niya ngayon. Hindi siya babalik sa pagiging babaeng umiiyak sa banyo. Hindi na siya magpapakatanga. Ngunit may isa pang taong kailangan niyang harapin, ang biyena niya, si Nanay Loring. Ang babaeng minsan ay nagsabing, hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Ang babaeng tumingin sa kanya nang may pag-aalinlangan noong una silang magkita. Ang babaeng hindi kailanman naniwala na sapat siya. Paano niya sasabihin kay Nanay Loring na ang kanyang anak, ang kanyang pinakamamahal na si Marco, ay isang traidor? Paano niya sasabihin sa matandang babae na ang anak niyang inaakala niyang perpekto ay gumamit ng pinagsamang utang
para sa isang kabet na sinabing baog ang kanyang asawa na nagplano ng ibang pamilya sa likod ng kanyang likuran? Hindi niya alam kung paano ito tatanggapin ng matanda. Hindi niya alam kung kakampihan ba siya nito o kung ipagtatanggol nito ang anak. Ngunit alam niya na kailangan niyang harapin ito. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Ngunit hindi pa ngayon. Hindi pa. Isinara niya ang folder. Itinago ito sa ilalim ng kama, sa isang lugar na hindi makikita ni Marco. Pagkatapos, tumayo siya, inayos ang kanyang sarili, at bumalik sa coffee shop. Kailangan niyang maging normal. Kailangan niyang magpatuloy. Kailangan niyang hintayin ang tamang sandali. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa niya, nararamdaman niya ang bigat ng folder na nakatago sa ilalim ng kama, ang bigat ng mga ebidensya, ang bigat ng katotohanan. At sa unang pagkakataon sa mga buwan, naramdaman ni Althea na may kontrol siya sa kanyang buhay. Hindi siya magpapatalo, hindi siya magpapadala sa takot, hindi siya magpapakatanga. Ipaglalaban niya ang kanyang dignidad, ipaglalaban niya ang kanyang mga ari-arian, ipaglalaban niya ang kanyang sarili. At kapag dumating ang tamang sandali, haharapin niya si Nanay Loring, haharapin niya si Marco, haharapin niya ang lahat. Ngunit ngayon, tahimik siyang nagtitimpla ng kape sa kanyang coffee shop, nakangiti sa mga customer, kumikilos na parang walang nangyari. Sa labas, siya pa rin si Alfea, ang may-ari ng coffee shop, ang asawa ni Marco. Sa loob, siya ay isang babaeng may plano. Isang babaeng may mga ebidensya. Isang babaeng hindi na muling paiiyakin. Umupo si Althea sa harap ng inuman. Hinihintay si Nanay Loring na matapos mag-alay sa altar. Ang loob ng bahay ay amoy kape at lumang kahoy, pamilyar na pamilyar sa kanya. 7 taon siyang nanirahan dito bilang manugang, pero ngayon parang ibang lugar na ito. Nanay, may sasabihin po ako sa inyo. Simula niya, ang kamay ay bahagyang nanginginig habang inilalapag ang puting envelope sa mesa. Napalingon si Nanay Loring, ang mga mata ay may bahid ng pag-aalala. Anong nangyari, anak? Bakit ka ganyan? Saan si Marco? Wala po si Marco. Kailangan ko pong sabihin sa inyo ang totoo, kahit masakit. Binuksan ni Althea ang envelope at inilabas ang mga papel. Mga bank statement, screenshots ng mensahe, resibo ng hotel. Nilatag niya ang mga ito sa mesa na parang mga barahan ng katotohanan. Si Marco po, may ibang babae. 3 taon na po sila. Ang joint loan natin sa bangko, ginamit niya para sa relasyon nila. Ang sekretarya niya si Wayna. Tahimik si Nanay Loring. Ang mga kamay nito na nakapatong sa kandungan ay unti-unting kumuyom. Hindi ito nagsalita. Tinitigan lang ang mga papel na parang hindi makapaniwala. Nanay, alam ko pong hindi ito madaling tanggapin. Pero hindi ko na po kaya. Naghain na po ako ng annulment. May kaso na rin po si Wayna, qualified theft, dahil sa pekeng address na ginamit niya. Binuksan ni Althea ang phone at pinatugtog ang voice message. Ang boses ni Marco, malinaw at malamig, na nagsasabing, baog naman kasi yan, wala nang saysay. Kaya nga ako napunta kay Gwina para magkaroon ng anak. Nang marinig ito ni Nanay Loring, parang may nabasag sa loob niya. Ang mga mata niya ay napuno ng luha at ang unang patak ay tumulo sa pisngi niya. Hindi siya umiyak ng malakas, tahimik lang, pero ang katawan niya ay nanginginig. Anak! Bulong niya. Ang boses ay paos. Alam mo ba, ako rin. 2 beses akong nakunan bago ko nakuha si Marco. Napahinto si Althea. Ang phone ay nanatili sa kanyang kamay, pero ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Unang beses, 4 na buwan. Pangalawa, 5. Hindi ko alam kung paano ko nakayanan. Ang sakit, anak, hindi mo mailalarawan, parang may kumukuha ng kaluluwa mo.
Tumulo pa ang mga luha ni Nanay Loring. Kaya noong sinabi ni Marco sa akin na baog ka, hindi ako nagsalita. Hindi ko alam na sinabi niya sa iyo yon. Hindi ko alam na ginamit niya yon para sa kasalanan niya. Umupo si Nanay Loring sa tabi ni Althea. Hinawakan ng kamay nito. Ang mga palad niya ay magaspang mula sa mga taon ng pagtatrabaho, pero ang hawak ay malambot. Anak, patawarin mo siya ko. Noong una, hinusgahan kita. Akala ko, hindi ka sapat para sa anak ko. Pero ngayon, nakikita ko, ikaw pa pala ang mas matino. Ikaw ang mas may puso. Hindi napigilan ni Althea ang pagtulo ng luha. 7 taon siyang nagtiis sa mga masasakit na salita ng biyenan, at ngayon, narito ang matandang babae. Umiiyak sa harap niya, humihingi ng tawad. Nanay, hindi ko po kayo sinisisi. Ang gusto ko lang po, panindigan ang katotohanan. Hindi ko po hahayaan na sirain ni Marco ang pamilya natin. Tumango si Nanay Loring, pinunasan ng luha. Hindi ko siya ipagtatanggol. Anak, kahit siya ang dugo ko, hindi ko kayang panindigan ang kasalanan niya. Nasa tabi mo ako. Ano man ang kailangan mo, nandito ako. Nagkatinginan sila. Dalawang babae na parehong nakaranas ng sakit ng pagkawala, pero ngayon ay magkasama sa pagtindig para sa katotohanan. Kinabukasan, sa opisina ni Aterch Cirilo, inilatag ni Althea ang mga dokumento sa mesa. Ang matandang abogado na kaibigan ng kanyang yumaong ama ay maingat na binasa ang bawat pahina. Althea, anak, alam mo bang ang bahay at negosyo ay nakapangalan sa iyo bago pa kayo ikasal? Ibig sabihin, hindi ito parte ng conjugal property. Nasa iyo ang lahat. Pero at Titer, gusto ko pong siguraduhin na hindi siya makakakuha ng kahit ano. Ang utang sa bangko, co-maker siya. Ginamit niya para sa relasyon nila. Dapat siyang managot. Tumango si Atay Cirilo, isinulat ang mga tala. Maghahain tayo ng demand para sa kalahati ng bahay at sasakyan. Hindi dahil may karapatan siya, kundi para ipakita na seryoso tayo. At para maipakita sa korte na hindi siya makakatakas sa pananagutan. Habang pinag-uusapan nila ang mga legal na hakbang, tumunog ang phone ni Althea. Nakita niya ang pangalan ni Nanay Loring. Nanay, nandito po na ako kay Ate Chet Cirilo. Opo, handa na po ako. Bukas po sa kaarawan ninyo, haharapin ko si Marco. Oras na para malaman niya ang katotohanan. Pagkatapos ng tawag, napatingin si Althea sa labas ng bintana. Ang araw ay sumisikat at ang liwanag ay pumapasok sa opisina. May takot pa rin sa kanyang puso, pero mayroon ding pag-asa. Sa unang pagkakataon, hindi siya nag-iisa sa laban na ito. At teachers, handa na po ako. Bukas, haharapin ko siya. Hindi na ako tatakbo. Nakangiting tumango ang matandang abogado. Ganyan dapat, anak. Ang totoo ay parang binhi. Itinanim mo ito, didiligan mo, at sa tamang panahon, mamumunga ito. Umuwi si Althea ng gabing iyon, dala ang mga dokumento at ang bagong alyansa kay Nanay Loring. Habang inaayos niya ang mga papel sa mesa, napansin niya ang kalendaryo. Bukas, kaarawan ni Nanay Loring. May plano na siya. Haharapin niya si Marco sa harap ng lahat at ipapakita ang katotohanan. Ngunit hindi niya alam na bukas, sa mismong bahay na iyon, may isang hindi inaasahang bisita ang darating. Isang babaeng may dalang sikreto na mas malaki pa sa alam niya. Isang babaeng nagngangalang Wina. Uminit ang hangin sa loob ng bahay ni Nanay Loring. Amoy mantika at bawang mula sa kusina, halong halakhak ng mga kamag-anak na nagkukwentuhan sa may sala. Palamuti na rosas at lobo sa bawat sulok at nasa gitna ng mesa ang malaking handa, panchit, lumpia, at ang lechon na in-order pa ni Althea kahit alam niyang masyadong magarbo para sa isang simpleng kaarawan. Pero gusto niya.
Ngayong taon, hindi niya pababayaan si Nanay Loring. Nakaramdam si Althea ng bigat sa dibdib habang inaayos niya ang mga plato. Nasa isip niya ang susunod na hakbang, ang pagkakataong kaharapin si Marco. Dapat bang dito, sa harap ng pamilya? Tiningnan niya si Nanay Loring na nakangiting nakikipagkwentuhan sa kanyang kapatid. Sandali siyang napahinto. Hindi pwedeng masira ang araw na ito, pero kailangan niyang gawin ito para sa sarili niya, para sa lahat ng pinagdaanan niya. Althea, halika rito. Tawag ni Nanay Loring, kumakaway. Ipakilala kita sa pinsan ng asawa kong si Lita. Napangiti si Althea at lumapit. Sandali lang po, Nay. May kukunin lang ako sa kusina. Hindi niya alam kung gaano katagal pa siyang makakatagal sa pagpapanggap. Bawat ngiti, bawat salamat po sa mga bisitang pumupuri sa handa. Pawang pagsasabing maayos pa ang lahat. Pero hindi. Ang asawa niya ay nangaliwa. Ang sekretarya niya, ang babaeng nagngangalang Wina, ay buntis. At nalaman niya ang lahat ng ito habang siya'y nagluluksa sa pagkawala ng kanilang anak. Huminga siya ng malalim. Mamaya na. Pagkatapos ng cake, pagkatapos ng regalo, doon na niya haharapin si Marco. Pero hindi natuloy ang plano niya. Dumating si Ina sa pintuan, hawak ang isang cake box na may ribbon. Nakangiti siya, nakasuot ng pulang damit na akma sa kanyang katawan. Parang siya ang may-ari ng bahay. Maligayang kaarawan po, Nanay Loring. Bati niya, malakas at malinaw. Lahat ay napalingon. Tumigil ang mga usapan. Ang mga kutsara at tinidor ay tila nagyelo sa ere. Si Althea, na nakatayo sa may kusina, ay nakaramdam ng malamig na kuryente sa kanyang likod. Ano? Nagsimula si Nanay Loring. Ngunit agad na inilatag ni Ina ang cake sa mesa at binuksan ito. Sa puting icing, nakasulat sa pula. Lola tayo? Alam ko pong sorpresa ito, pero gusto ko pong ipakilala ang sarili ko. Ako si Ina, ang sekretarya ni Marco, at hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ito po ang apo ninyo. Tila may sumabog na bomba sa loob ng bahay. Nagbulungan ang mga bisita. May humawak sa bibig. Ang tita ni Marco ay napalingon kay Althea na nakatayo pa rin. Hindi gumagalaw. Si Marco, na nasa may gilid, ay namutla. Ina, ano, bakit? Pasensya na, mahal? Sabi ni Aina, lumingon sa kanya. Akala ko kasi, dapat malaman na nila, para hindi na tayo magtago pa. Napatingin si Marco kay Althea, at doon, sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang takot sa mata ng lalaking pinakasalan niya. Takot na nahuli, takot na mawala ang lahat. Lumapit si Althea, dahan-dahan, hindi siya sumisigaw, hindi siya umiiyak. Parang may nagyelong apoy sa kanyang dibdib na pumipigil sa kanya na matunaw. Ina, sabi niya kalmado. Alam mo ba kung kaninong bahay ka pumasok? Ngumiti si Ina. Matamis. Bahay ng magiging biyenan ko, syempre. Hindi. Umiling si Althea. Bahay ito ng pamilya ni Marco. At ako, itinuro niya ang sarili, ang asawa niya. Hindi mo ako pinaalis bilang asawa. Ikaw mismo ang pumalit sa akin. At ngayon, makikita natin kung sino ang may tunay na karapatan sa lahat ng pinaghirapan natin. Nanlamig ang lahat. Ang mga bulungan ay tumigil. Si Wing na ay bahagyang napatigil, ngunit mabilis na nakabawi. Althea, huwag naman po tayong mag-away dito. Sa harap ng pamilya pa. Pamilya? Napatingin si Althea sa mga bisita. Oo, pamilya. Kaya nga dapat malaman nila ang totoo. Binuksan niya ang kanyang bag at kumuha ng isang sobre. Alam mo ba, Ina, na may kaso kang qualified theft? Na gumamit ka ng pekeng address para sa mga dokumento mo? Na ang perang inutang namin sa bangko, na may pirma ni Marco bilang co-maker, ay ginamit niya para sa inyong relasyon? Nagsimulang magbulungan muli ang mga tao.
Si Marco ay humakbang pasulong, ngunit hindi makapagsalita ng diretsyo. Althea, huwag. Anong huwag? Napalingon si Althea sa kanya. Ano ang ayaw mong malaman nila? Na habang ako'y nagluluksa sa pagkawala ng ating anak, ikaw ay naglilibang kasama ang sekretarya mo? Na sinabi mong baog ako, pero may buntis kang iba? Tumahimik ang lahat, kahit si Nanay Loring na kanina'y nakangiti ay nakatayo ng tahimik. May luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Luha ito ng pagkadismaya. Marco, sabi ni Nanay Loring, pabulong. Totoo ba ito? Hindi makatingin si Marco sa kanyang ina na, Nay, maipapaliwanag ko. Totoo ba? Ulit ni Nanay Loring. Mas matigas na ang boses. Tumulo ang luha kay Marco. Hindi siya sumagot, ngunit ang katahimikan ay sapat na. Humarap si Nanay Loring kay Althea. Anak, sabi niya, salamat sa pagiging matapang. Hindi mo kailangang magdusa ng mag-isa. Tumingin siya kay Marco. At ikaw, nanginginig ang boses. Alam mo bang 2 beses akong nakunan bago ka ipinanganak? Alam mo ba kung gaano kasakit ang mawalan ng anak? At ngayon, ginawa mo ito sa asawa mo. At sa anak mong hindi pa ipinapanganak? Lalong lumakas ang bulungan. May mga tita na umiling-iling. May mga pinsan na tumingin kay Marco na parang estranghero. Si Ina, na kanina'y nakangiti, ay nagsimulang mag-alinlangan. Hindi ito ang inaasahan niya. Inaasahan niyang sasang-ayunan siya ng matanda. Inaasahan niyang magagalit si Nanay Loring kay Althea. Pero baliktad. Umalis ka na, sabi ni Nanay Loring kay Yaina, malamig. Wala kang karapatan dito at wag mo na akong tawaging lola, hindi pa kita anak. Namula si Yaina. Pero umalis ka na, ulit ni Nanay Loring, bago pa kita ipahiya ng tuluyan. Napatingin si Ina kay Marco, naghahanap ng depensa. Ngunit si Marco ay nakatayo lamang, natulala, hindi makapagsalita. Parang nawalan siya ng boses. Parang nawalan siya ng lahat. Umatras si Ina, kinuha ang cake na may nakasulat na, Lola tayo, at mabilis na lumabas ng bahay. Naiwan ang mga bisita sa katahimikan, nakatingin kay Marco na parang nakakita ng multo. Huminga ng malalim si Althea. Hindi siya umiyak, hindi siya nanginig. Pakiramdam niya, sa unang pagkakataon, di may kontrol siya sa buhay niya. Pagkatapos ng eksena, habang unti-unting nagkakalat ang mga bisita, tumabi si Althea kay Ate Merom Sherilo na tahimik na nanonood sa gilid. Matandang abogado, kaibigan ng kanyang ama, at ang tanging taong tumulong sa kanya ng walang bayad. At Arthur Cerilo, sabi niya pabulong, kailangan kong pabilisin ang legal na proseso. Tumango ang matanda. Althea, handa na ba ang lahat ng ebidensya? Oo, lahat ng resibo, lahat ng bank statements, lahat ng dokumento. Nasa akin na. Tumingin siya kay Marco na nakaupo sa may sofa, mukhang wasak. At gusto kong siguraduhin na hindi siya makakakuha ng pondo mula sa negosyo. Ang bahay at ang tindahan, akin ang pangalan. Hindi ko papayagang makuha niya ang lahat ng pinaghirapan ko. Ngumiti si Atay Mercerilo. Magaling, ganyan dapat. Huwag kang matakot, anak. Kakampi mo ako. Tumango si Althea. Salamat po. Napatingin siya kay Nanay Loring na nilapitan siya at hinawakan ng kamay. Althea, sabi ng matanda, may luha sa mata. Pasensya na. Pasensya na sa lahat ng sinabi ko noon. Hindi mo karapat-dapat ang lahat ng iyon. At hindi mo karapat-dapat ang anak kong ito. Napatingin siya kay Marco. Kung ganyan siya. Hindi po kasalanan ninyo, Nay. Sabi ni Althea, pinisilang kamay ng matanda. Pero salamat po. Salamat sa pagtayo sa tabi ko. Ngumiti si Nanay Lori. Hindi na kita iiwan, anak. Hindi na. Sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Althea si Marco na tumayo
at humakbang patungo sa kanila. Ngunit hindi siya lumapit. Tumigil siya sa gitna ng sala, nakatingin kay Althea, parang may gustong sabihin. Ngunit hindi niya magawa. Ang mga salita ay tila nakabara sa kanyang lalamunan. Nakita ni Althea ang pressure sa kanyang mukha, ang bigat ng bangko, ang bigat ng pamilya, ang bigat ng lahat ng kanyang ginawa. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Althea ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi galit, hindi lungkot, kundi kalmado. Hindi pa tapos ang laban. Pero sa unang pagkakataon, alam niyang kaya niya itong harapin. Nagsimula nang maramdaman ni Marco ang pressure mula sa bangko at sa pamilya, at nagdesisyon siyang kausapin si Althea ng personal. Dumating si Marco sa coffee shop ni Althea bandang 3:00 ng hapon, oras na alam niyang kakaunti ang customers. Nakaupo si Althea sa may window side, nag-aayos ng mga resibo nang marinig niya ang pagtunog ng doorbell. Hindi man lang siya nagtaas ng tingin. Althea! Nakatayo si Marco sa harap niya, nakayuko, kamay na nakaipit sa bulsa ng pants. Pawis na pawis ang noo kahit aircon ang loob ng shop. Tiningnan siya ni Althea. Matagal. Hindi galit, hindi malungkot. Parang tinitignan lang niya ang isang estranghero. Anong kailangan mo, Marco? Kausapin lang kita. Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Kahit dito lang? Tumikhim si Althea at isinara ang folder ng mga resibo. Sige, anong sasabihin mo? Umupo si Marco sa harap niya, nagkukunwaring komportable. Althea, alam kong nagkamali ako. Sobra. At handa akong harapin yon. Pero yung legal na proseso, hindi mo ba pwedeng iurong na lang? Pag-usapan natin ng maayos, para sa atin? Napatawa si Althea. Tuyo at walang saya. Marco, wala nang atin. Nag-file na ako at hindi ko to babawiin. Althea, please, wala na akong mapuntahan. Ang bangko ano? Biglang naging matalim ang boses ni Althea. Binuksan niya ang drawer sa ilalim ng counter at kumuha ng isang brown envelope. Ito ba ang tinutukoy mo? Inilapag niya sa mesa ang envelope. Dahan-dahang binuksan ni Marco ang loob nito at nakita ang mga dokumento ng pagmamay-ari, ang bahay, ang coffee shop, ang baking supplies store, lahat nakapangalan kay Althea. Lahat bago pa sila ikinasal. Althea! Nauubusan si Marco ng salita. Bakit may kopya ka nito? Kasi hindi ako tanga, Marco. Nakatitig si Althea sa kanya. Kalmado pero matindi. Ang bahay na to, ang negosyong to, akin to, bago pa kita nakilala, bago pa tayo nagpakasal. At ayong utang sa bangko, may co-maker tayo. Ikaw, ginamit mo yon para sa kabit mo. Althea, hindi ko. Wag mo nang itanggi. Pinutol siya ni Althea, boses na pumupunit sa katahimikan ng shop. May resibo ako ng hotel. May resibo ng restaurant, may mga text message, may bank statement na nagpapakita kung saan napunta yung pera. Namutla si Marco. Napatungo siya, kamay na nanginginig sa gilid ng mesa. Althea, kung mahal mo pa ako, mahal na mahal kita dati, Marco. May sakit sa boses ni Althea, pero hindi siya umiyak. Pero yung taong minahal ko, wala na. Nakita ko kung sino ka talaga nang malaman kong baog ako. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa iyo. At nang malaman kong nakabuntis ka ng sekretarya mo. Tumahimik si Marco. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. May paraan ka para makaligtas sa kasong concubinage, Marco? Kumuha si Althea ng isang puting papel mula sa folder. Pirmahan mo to. Ano to? Kasunduan? Itinuro ni Althea ang bawat linya. Ang utang sa bangko, sayo. Ang bahay at negosyo, akin. At ang annulment, ibabase sa psychological incapacity. Psychological incapacity? Tumayo si Marco, galit na galit.
Ginagawa mo akong siraulo? Hindi kita ginagawang siraulo, Marco. Sinasabi ko lang ang totoo. Kalmado ang boses ni Althea. Hindi mo kayang maging asawa. Hindi mo kayang maging tapat. Hindi mo kayang panindigan yung mga desisyon mo. Yon ang psychological incapacity. Hindi ako pipirma! Sigaw ni Marco na ikinagulat ng barista sa counter. Lalaban ako! May karapatan ako! May karapatan ka? Tumayo rin si Althea, hindi natatakot sa galit ni Marco. Anong karapatan? Karapatang gamitin yung pera ng bahay natin para sa kabit mo? Karapatang sabihin sa akin na baog ako para itago yung kasalanan mo? Karapatang iwan ako nang walang kahit anong paliwanag? Napatigil si Marco. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Pumirma ka, Marco! Inilapit ni Althea ang papel sa kanya. Pumirma ka at tapos na tayo. Hindi mo na ako makikita. Hindi mo na maririnig ang pangalan ko. Pwede kang magsimula ng bago. Kay na kung gusto mo. At kung hindi ako pipirma, ngumiti si Althea, hindi nakangiti ang mga mata. Kung hindi ka pipirma, ipagpapatuloy ko ang kaso at makikita ng lahat, ng pamilya mo, ng mga kaibigan mo, ng buong mundo, kung sino ka talaga. Hindi sumagot si Marco. Binalot niya ang papel at itinulak pabalik kay Althea. Hindi ako pipirma. Sabi niya, boses na paos. At lalaban ako. Hindi mo ako mapipilit. Gagawin mo yan? Nagtaas ng kilay si Althea. Sige, subukan mo. Hindi na sumagot si Marco. Tumalikod siya at lumabas ng shop. Sinara ang pinto ng malakas. Hindi sumunod si Althea. Umupo siya sa upuan, hinawakan ang papel na tinanggihan ni Marco, at binitawan ng malalim na buntong hininga. Hindi siya umiyak. Hindi na siya umiyak para kay Marco. Kinabukasan, nagulat si Althea nang may kumatok sa pinto ng bahay niya. Pagbukas niya, nakatayo sa harap niya si Marco at si Wina. Anong ginagawa ninyo dito? Nanlamig ang boses ni Althea. Pumunta kami sa barangay, sabi ni Marco, boses na may halong pagpupuyat. Magrereklamo kami sa'yo. Reklamo? Napatawa si Althea, hindi makapaniwala. Anong reklamo? Pananakot? Sabi ni Ina, nakatago sa likod ni Marco at pagpapakalat ng kasinungalingan. Tiningnan sila ni Althea ng matagal. Hindi siya natakot. Hindi siya nagulat. Parang inaasahan niya ito. Sige, sabi niya, kalmado. Pumunta tayo sa barangay. Makikita natin kung sino ang may kasinungalingan. Sa barangay hall, nakaupo si Althea sa isang upuan sa harap ng mesa ng barangay captain. Sa kabilang gilid, nakatayo sina Marco at Wina, mukhang panatag sa kanilang plano. Captain, simula ni Marco, nagrereklamo kami kay Althea. Nang aabala siya. Nagsasabi ng mga kasinungalingan tungkol sa amin. Pinagkakalat niya sa social media na, teka muna, itinaas ng barangay captain ang kamay. Mrs. Althea, may sasabihin ka ba? Tumango si Althea. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang malaking folder na dala niya at inilapag sa mesa ng captain. Captain, ito po ang mga ebidensya ko. Sabi niya, boses na mahinahon pero malinaw. Ito po ang dokumento ng pagmamay-ari ng bahay at negosyo. Nakapangalan sa akin bago pa kami ikinasal. Ito po ang bank statement na nagpapakita ng joint loan na ginamit ni Marco para sa kanyang affair. Ito po ang mga resibo ng hotel at restaurant. At ito po ang mga text message nila ni Aina. Binuksan ng barangay captain ang folder at sinuri ang mga dokumento. Nanatiling tahimik ang buong barangay hall habang binabasa niya ang mga ito. Marco, sabi ng captain, boses na seryoso. Anong masasabi mo dito? Fake yan! Sigaw ni Marco. Ginawa lang niya yan para siraan ako. Talaga? Tiningnan siya ng captain ng diretso sa mata. Kasi Marco, base sa mga dokumentong ito, mukhang totoo naman ang mga ito. At may mga selyo pa ng bangko at hotel. Natahimik si Marco. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Captain,
Pumasok si Waina. Hindi mo alam ang buong istorya. Si Althea, Miss Waina, pinutol siya ng captain. Alam mo ba na may kaso kang qualified theft? At gumamit ka pa ng pekeng address para makaligtas sa kaso? Namutla si Waina. Hindi na siya nakapagsalita. Tiningnan ng captain si Marco ng matagal. Parang hinahanap ang sagot sa mukha nito. Marco, sabi ng captain, boses na pababa. May anak ka na ba sa sinapupunan niya? Itinuro niya si Ina. Saan mo dadalhin si Ina kung wala ka ng mapagkukunan? Hindi mo maibibigay ang hindi mo hawak. Napatungo si Marco. Hindi siya makatingin sa captain. Marco, patuloy ng captain, ang bahay na yan, ang negosyong yan, hindi sayo. Akin ang sabi ko, hindi sayo. At yung utang sa bangko, ginamit mo para sa affair mo. Anong karapatan mong magreklamo? Tumahimik ang buong barangay hall. Narinig lang ang tunog ng electric fan at ang mahinang pag-iyak ni Waina. Althea, sabi ng captain, lumingon sa kanya. Humahanga ako sa iyong kahinahunan. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ka nagalit. Hindi ka nagmura. Inilabas mo lang ang katotohanan. Tama ang ginagawa mo. Thank you, Captain, sabi ni Althea, boses na nagpapasalamat. Marco, sabi ng Captain, wala akong nakikitang batayan para sa reklamo mo. At kung ipagpapatuloy mo ito, ako mismo ang magsasampa ng kaso laban sa iyo para sa false complaint. Naiintindihan mo ba? Tumango si Marco, mukhang talunan. Umalis na kayo, sabi ng captain. At huwag nang mag-abala pa kay Althea. Tumayo sina Marco at Wina. Dahan-dahan, parang nahihiya. Umalis sila ng barangay hall nang hindi na lumingon. Pagkatapos ng pagdinig, nakaupo si Althea sa labas ng barangay hall, hinihintay ang tricycle. Hawak niya ang folder ng mga ebidensya. Pakiramdam niya ay may bigat na nabawasan sa kanyang mga balikat. Althea, lumingon siya. Nakatayo sa harap niya ang barangay captain, may hawak na maliit na papel. Ito ang numero ng abogado ko, sabi ng captain. Mabait siya at magaling. Kung kailangan mo ng tulong sa annulment, tawagan mo siya. Tiningnan ni Althea ang papel. Hindi siya nagsalita, pero tumango siya. Althea, dagdag ng captain, alam kong mahirap to, pero tama ang ginagawa mo. Huwag kang susuko. Hindi po ako susuko, Captain, sabi ni Althea, boses na matatag. Sisiguraduhin kong makakabangon ako at gagawin ko to para sa lahat ng babaeng inagrabyado, para malaman nila na hindi sila nag-iisa. Ngumiti ang captain at tumango. Sige, ingat ka. Sumakay si Althea sa tricycle at umalis. Habang papalayo, tumingin siya sa kanyang phone. May notification siya mula sa kanyang video blog. May bagong comment. Binasa niya ito. Thank you sa pagbabahagi ng iyong istorya. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng lakas ng loob na iwan ang aking asawang nangaliwa. Hindi na ako natatakot. Napangiti si Althea. Hindi malapad, pero totoo. May saysay pala ang lahat. Pagdating niya sa bahay, binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulan ang bagong video blog entry. Mga kababaihan, simula niya, boses na malinaw sa kamera. Hindi tayo nag-iisa at hindi tayo mahina. Kaya nating bumangon. Habang nagre-record siya, napansin niya ang isang email notification sa kanyang phone mula sa kanyang abogado. Binuksan niya ito. Althea, na-file ko na ang annulment papers. May magandang balita, may bagong development sa kaso ni Waina. Ang qualified theft case laban sa kanya ay maaaring magdulot ng mas malalim na investigasyon sa mga dokumento ng iyong negosyo. Kailangan nating mag-usap. Napahinto si Althea sa pagre-record. Tiningnan niya ang email ng matagal. Pakiramdam niya ay may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ang kaso ni Ina at ang kanyang negosyo,
Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Pero alam niyang hindi ito magandang balita. Isinara niya ang laptop at tumingin sa bintana. Madilim na ang langit, parang may bagyong darating, at hindi niya alam kung handa ba siyang harapin ito. Umupo si Althea sa harap ng mesa sa opisina ni Atertemer Shirilo. Ang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang hawak ang baso ng tubig na inihain sa kanya. Ang silid ay amoy lumang papel at kape. Pamilyar na amoy na parang nagpapatahimik, ngunit hindi sapat para pigilan ang kabog ng kanyang dibdib. May nahanap ako, sabi ni Ate Jing Shirilo habang inilalatag ang isang folder sa mesa. Ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay seryoso. Hindi ko inaasahan ito, Altia. Tumagilid si Althea, kinuha ang folder at binuksan. Ang unang pahina ay isang legal na dokumento, isang resolusyon mula sa korte. Binasa niya ang mga salita, dahan-dahan, at nang maabot ang pangalan ni Waina, tumigil ang lahat. Qualified theft? Bulong niya, hindi makapaniwala. Itinaas niya ang tingin kay Attorney Cirilo. Si Waina, may kaso pala siyang qualified theft? Oo, at hindi lang iyon. Umupo si Atty. Cirilo sa kanyang upuan, inilapat ang mga kamay sa mesa. Ang address na ginamit niya sa apartment na inuupahan nila ni Marco, peke. Hindi umiiral ang lugar na iyon sa records ng barangay. Naramdaman ni Althea ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Paano ito nakaapekto sa akin? Ang kaso ni Waina ay may kinalaman sa kanyang dating employer, isang kumpanya ng logistics. Ninakaw niya umano ang pera ng kumpanya gamit ang pekeng dokumento at pekeng address. Ang investigasyon ay maaaring magbukas ng mas malalim na pagsusuri sa mga dokumento ng negosyo, lalo na kung may koneksyon siya sa inyong tindahan. Wala siyang koneksyon sa tindahan ko, mabilis na sabi ni Althea. Hindi ko siya kinuha, hindi ko siya binigyan ng trabaho. Alam ko. Pero ang mga taong may kasong ganito ay madalas na may iba pang mga pekeng dokumento. Kung sakaling may nagamit siyang pangalan mo o ng tindahan mo sa anumang transaksyon, maaaring madamay ka. Tumikhim si Althea, inilapag ang folder sa mesa. Ang kanyang isip ay tumatakbo. Mga posibilidad, mga senaryo. Kailangan kong malaman kung ano pa ang ginawa niya gamit ang pangalan ko. Gagawin ko ang lahat para malaman, sabi ni Atty. Shirilo. Pero may isa pang bagay na dapat mong malaman. Ano yon? Si Ina ay buntis. Tumigil si Ateneo Chirilo, hinayaan ang impormasyon na lumubog. 4 na buwan na. Naramdaman ni Althea ang biglang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang alaala ng kanyang sariling pagkawala, ang 3 buwan, ang dugo, ang walang laman na bisig, ay dumating na parang alon. Napahigpit ang kanyang hawak sa baso ng tubig. Kanino? Tanong niya. Kahit alam na niya ang sagot, hindi pa natin alam kung kanino, pero nag-alinlangan si Atty. Shirilo. Marco ang kasama niya sa apartment. Tumango si Althea, dahan-dahan. Hindi siya umiyak. Hindi na siya umiyak para kay Marco. Pero para sa bata, para sa isang batang isisilang sa ganong sitwasyon, may kung anong kirot na hindi niya maipaliwanag. Kailangan kong makita si Marco. Sabi niya, ang boses ay matatag. Kailangan niyang malaman ang tungkol dito. Kinabukasan, sa harap ng tindahan, nakatayo si Althea habang hinihintay ang pagdating ni Marco. Tinawag niya ito kaninang umaga, maikli at direkta. May kailangan kang malaman. Puntahan mo ako sa tindahan. Hindi siya nagpaliwanag pa. Ayaw niyang bigyan ito ng pagkakataong maghanda. Dumating si Marco sakay ng kotse, nakapambahay, mukhang gusgusin. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang mga mata ay may maitim na bilog. Tila ba ang mga nakaraang linggo ay nag-iwan ng marka sa kanya. Hindi na siya ang makisig na sales manager na nakilala niya noon.
Ano ang kailangan mo? Tanong niya. Ang boses ay iritado. Baka may makakakita sa atin dito. Pumasok si Althea sa tindahan. Hindi siya sinagot. Nang nakapasok na si Marco at nakasara ang pinto, inilapag niya ang folder sa counter. Ano to? Tanong ni Marco, hindi ito hinawakan. Buksan mo. Nag-atubili si Marco, pero binuksan niya ang folder. Binasa niya ang mga dokumento, ang kanyang mga mata ay dumadaloy sa mga salita. Unti-unti, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa pagkainip, naging pagkalito, pagkatapos ay takot, qualified theft. Napatingin siya kay Althea. Peke ang address? Saan nanggaling to? Sa investigasyon ng annulment, nahanap ni Ating Cirilo. Tumawid si Althea ng mga braso. Ang kasintahan mo, Marco, ang babaeng iniwan mo sa akin, may kasong kriminal pala. Hindi ko alam, mabilis na sabi ni Marco. Seryoso, hindi ko alam. Pero nakatira ka sa kanya, sa apartment na may pekeng address. Hindi mo ba naisip na magtaka kung bakit wala siyang mailabas na dokumento? Bakit hindi siya makapagbigay ng patunay ng kanyang pagkatao? Tumigil si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang folder. Akala ko, akala ko normal lang. Sabi niya, nawala ang mga dokumento niya noong lumipat siya. At naniwala ka. Hindi ito tanong. Pahayag ito. Naniwala ka sa isang babaeng may pekeng address at kasong qualified theft? Althea, please. May isa pa akong sasabihin sa'yo. Huminga siya ng malalim. Buntis si Wina. 4 na buwan. Tumigil ang lahat. Ang mukha ni Marco ay namutla. Ang mga mata ay lumawak. Ano? Buntis siya. At alam kong alam mo kung kanino. Bumagsak si Marco sa upuan sa tabi ng counter. Inilapag ang folder sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang ulo. Hinihila ang kanyang buhok. Hindi ko alam. Paulit-ulit niyang sabi. Hindi ko alam na buntis siya. Hindi niya sinabi sa akin. Marami siyang hindi sinasabi sa'yo. Lumapit si Althea, ngunit hindi masyadong malapit. Ang tanong, ano ang gagawin mo ngayon? Tumagal ang katahimikan. Ang tunog ng orasan sa dingding ay tila mas malakas kaysa dati. Naramdaman ni Althea ang bigat ng sandali, ang pagpili na darating, ang mga kahihinatnan na hindi na maibabalik. Kailangan kong makausap siya, sabi ni Marco. Ang boses ay halos bulong. Kailangan kong malaman kung ano pa ang hindi niya sinasabi sa akin. Gawin mo, sabi ni Althea. Ang boses ay walang emosyon. Pero tandaan mo, Marco, hindi na ako ang sasalo sa'yo kapag nagkamali ka ulit. Pagdating ni Marco sa apartment, gabi na. Nakatayo si Wina sa kusina, nagluluto. Ang amoy ng adobo ay kumalat sa maliit na espasyo. Nakangiti siya nang makita si Marco, pero ang ngiti ay naglaho nang makita ang ekspresyon ng kanyang mukha. Marco, anong nangyari? Bakit ganyan ang mukha mo? Inilapag ni Marco ang folder sa mesa. Hindi sinasara ang pinto. Umupo ka. Anong problema? Lumapit si Yaina. Ang kanyang mga mata ay nag-aalala. May nangyari ba? Umupo ka. Ulit ni Marco. Ang boses ay mas matigas. Umupo si Ina sa upuan. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang kandungan. Tiningnan siya ni Marco. Pinag-aaralan ang kanyang mukha. Ang mga mata na minsan ay nagsinungaling sa kanya. Ang mga labi na minsan ay nangako. May kaso kang qualified theft, sabi ni Marco. Ang boses ay malamig. Peke ang address mo. At buntis ka. 4 na buwan. At hindi mo sinabi sa akin. Ang mukha ni Ina ay nanigas. Naglaho ang lahat ng kulay sa kanyang mga pisngi. Marco, pakikinggan mo ako. Ano pa ang hindi mo sinasabi sa akin? Putol ni Marco. Ang boses ay tumataas. Ano pa ang mga kasinungalingan mo? Ang pangalan mo ba ay Wina talaga? O iba? Marco, please? Sinagot kita.
Iniwan ko ang asawa ko para sa'yo. At ngayon malalaman kong may kaso kang kriminal? Na gumamit ka ng pekeng address? Nabuntis ka at hindi mo man lang sinabi sa akin? Tumayo si Waina, ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak. Gusto kong sabihin sa'yo, pero natatakot ako. Natatakot akong iwan mo ako. At ngayon, tumawa si Marco ng mapait. Ngayon na alam ko na ang lahat, anong gagawin mo? Magsisinungaling ka pa ba? Marco, mahal kita. Hindi mo ako mahal. Kung mahal mo ako, hindi mo itatago ang mga ganitong bagay. Umiling si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko kayang maging kasama ang isang taong hindi ko mapagkakatiwalaan. Pero ang bata, tumigil si Marco. Tiningnan niya ang tiyan ni Ina, ang bahagyang umbok na hindi niya napansin dahil sa mga maluwag na damit. Ang kanyang panga ay nanigas. Hindi ko alam kung kanino yan. Sabi niya, ang boses ay malamig. Sa isang babaeng maraming kasinungalingan, hindi ko alam kung ano pa ang totoo. Marco, huwag mong gawin to. Lumapit si Vienna. Hinawakan ang braso niya. Ikaw ang ama. Ikaw lang ang nagmamahal sa akin. Hindi ko alam kung totoo yan. Inalis ni Marco ang kanyang braso at hindi ko kayang malaman. Tumalikod siya. Pumunta sa pinto. Ayoko nang makita ka pa. Marco! Ngunit hindi na siya nilingon ni Marco. Isinara niya ang pinto. Iniwan si Ina na nakatayo sa gitna ng kusina. Ang amoy ng adobo ay unti-unting lumalamig. Ang mga luha ay malayang bumabagsak. Makalipas ang 2 araw, sa coffee shop, nakaupo si Althea sa likod ng counter habang nag-aayos ng mga bagong supply ng baking ingredients. Ang kanyang video blog ay patuloy na lumalago. Libu-libong views, daan-daang komento ng suporta. May mga babae na nagkukwento ng kanilang sariling karanasan sa pagkakamali ng asawa. Mga lalaki na humihingi ng tawad sa kanilang mga pagkakamali. Ang kanyang boses, na minsan ay tahimik, ay naging tinig ng marami. Althea, may bisita ka, sabi ni Mila, ang kanyang empleyado. Tumingin si Althea sa pinto. Nakatayo si Ichana, payat, maputla, ang mga mata ay may maitim na bilog. Nakasuot siya ng maluwag na damit, ngunit nakikita pa rin ang bahagyang umbok ng kanyang tiyan. Ina? Tumayo si Althea, ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Anong ginagawa mo dito? Kailangan kong makausap ka, sabi ni Waina, ang boses ay nanginginig. Please, sandali lang. Tumingin si Althea kay Mila, na tumango at pumasok sa likod. Umupo ka, sabi ni Althea, itinuro ang mesa sa sulok. Umupo sila, ang distansya sa pagitan nila ay parang isang bangin. Tiningnan ni Althea si Ina, ang babaeng sumira sa kanyang kasal, ang babaeng may mga kasinungalingan, ang babaeng buntis at iniwan. Iniwan na ako ni Marco, sabi ni Ina. Ang boses ay halos bulong. Alam mo na siguro. Alam ko. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Althea. Nalaman niya ang tungkol sa kaso mo. Tumango si Wina na ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak. Wala na akong kahit ano. Wala nang pera. Wala nang matutuluyan. Ang apartment, hindi ko na kayang bayaran mag-isa. At buntis ka? Hindi ito tanong. Tumingin si Aina sa kanyang tiyan. Ang mga kamay ay nakapatong dito. Oo, 4 na buwan. Napahikbi siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tumahimik si Althea. Ang mga salita ay tila nakabitin sa hangin, mabigat at masakit. Naisip niya ang sarili niyang pagkawala. Ang dugo, ang walang laman na bisig, ang mga gabing hindi siya makatulog. Naisip niya ang batang ito na isisilang sa ganoong sitwasyon. Walang ama, walang kasiguraduhan. Na, sabi ni Althea, ang boses ay mahinahon. Hindi kita mapapatawad sa mga ginawa mo sa akin. Hindi pa. Pero, huminga siya ng malalim. Ang batang iyan,
Hindi siya dapat magdusa dahil sa mga pagkakamali natin, eh? Tumingala si Ina. Ang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. Kung kailangan mo ng tulong para sa bata, medikal, pagkain, kahit ano, maaari kitang tulungan, patuloy ni Altia. Hindi para sa'yo, para sa bata. Nagulat si Waina. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Bakit mo ako tutulungan? Pagkatapos ng lahat, dahil hindi ko kayang tumingin sa isang bata na naghihirap. Sagot ni Althea. Ang boses ay matatag. Alam ko kung ano ang pakiramdam na mawalan ng anak. Hindi ko nais na maranasan ng ibang bata ang ganitong kawalang katiyakan. Tumulo ang mga luha ni Ina, malayang bumabagsak. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Hindi mo kailangan. Putol ni Althea. Kailangan mo lang tanggapin ang tulong. At kung hindi mo kaya, iyon ang desisyon mo. Tumayo siya. Nasa sayo na yon. Tumayo rin si Ina, pinunasan ng kanyang mga luha. Althea, hindi ko alam kung karapat-dapat ako sa kabutihang ito. Hindi ka karapat-dapat, sabi ni Althea. Ang boses ay hindi malupit, ngunit tapat. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Tumango si Yona. Ang mga kamay ay nanginginig. Salamat, bulong niya. Salamat. Umalis si Yona. Dahan-dahang naglalakad, ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Nakatayo si Althea sa pinto ng tindahan. Pinapanood itong lumayo. Ang kanyang puso ay mabigat, ngunit may kakaibang gaan. Hindi ko inaasahan na gagawin mo yon, sabi ni Mila na lumabas mula sa likod. Hindi ko rin inaasahan, sagot ni Althea, ang boses ay malayo. Pero minsan, ang pagtulong sa iba ay ang tanging paraan para gumaling tayo. Kinagabihan, sa kanyang bahay, nakaupo si Althea sa harap ng kanyang laptop. Bukas na ang video blog. Ang kanyang boses ay dumadaloy sa mikropono. Ang mga salita ay maingat na pinili. May mga pagkakataon na ang pagtulong sa mga taong nanakit sa atin ay tila imposible, sabi niya, ang boses ay mahinahon. Pero natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, para sa atin ito, para makalaya tayo sa bigat ng galit. Tiningnan niya ang mga komento na mabilis na dumadaloy, mga salita ng suporta, mga kwento ng pag-asa, mga mensahe ng pasasalamat. Ang kanyang puso ay napuno. Sa mga babaeng nakakaranas ng katulad ng sa akin, patuloy niya, hindi kayo nag-iisa at hindi kayo mahina. Ang pagtayo muli pagkatapos ng pagbagsak, iyan ang pinakamatapang na bagay na magagawa natin. Isinara niya ang video. Ang pulang ilaw ng kamera ay namatay. Umupo siya sa katahimikan ng kanyang bahay. Ang mga alaala ng kanyang pagkawala ay dahan-dahang kumukupas. May isang bagay na nagbago. Hindi ang sakit, kundi ang paraan ng pagdadala niya nito. Kumatok ang telepono. Mensahe mula kay Aterla Cerilo. Naka-schedule na ang pinal na pagdinig ng annulment sa Biyernes. Maghanda ka. Tiningnan ni Althea ang mensahe. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Sa wakas, malapit na ang katapusan. Ngunit bago pa siya makasagot, may kumatok sa pinto ng kanyang tindahan. Kahit sarado na ito. Tumayo siya, nilakad ang pinto. Binuksan niya ito at nanigas. Nakatayo si Ina sa harap niya. Basa sa ulan, ang mga mata ay namumula, ang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang tiyan ay mas kitang-kita na ngayon. Althea, sabi ni Waina, ang boses ay halos hindi marinig. Please, kailangan ko ng tulong. Umiiyak si Ina sa harap ng counter. Ang mga kamay ay nanginginig habang hawak-hawak ang lumang bag na puno ng kaunting damit. Ang tindahan ni Althea ay tahimik. Ang amoy ng sariwang kape at harina ay pumapaligid sa kanila. Althea, alam kong wala akong karapatan na humingi ng kahit ano sa'yo. Basag na sabi ni Waina, ang mga mata ay namumula at namamaga.
Pero wala na talaga akong mapuntahan. Iniwan na ako ni Marco. Wala na akong pera. Wala na akong bahay. Buntis ako at may kaso pa akong hinaharap. Tumayo si Althea ng tuwid. Ang mga kamay ay nakapatong sa counter. Tiningnan niya ang babae sa harap niya, ang babaeng sumira sa kanyang kasal, ang babaeng nagdala ng sakit sa kanyang puso. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang kabit. Nakita niya ang isang babaeng takot, nag-iisa, at buntis. Bakit ka napunta sa akin? Tanong ni Althea. Ang boses ay kalmado pero may bahid ng pag-aalinlangan. Hindi ba't may pamilya ka? Umiling si Ina. Ang mga luha ay patuloy na umaagos. Hindi ko kayang harapin sila. Nahihiya ako. Ang dami kong ginawang pagkakamali, Althea. At ngayon kailangan kong isipin ang anak ko. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ayokong lumaki siyang walang magandang kinabukasan. Naramdaman ni Althea ang kirot sa kanyang dibdib. Ang alaala ng kanyang pagkakunan, ang ikatlong buwan, ang dugo, ang kawalan, ay bumalik na parang kahapon lang. Naramdaman niya ang sakit na yon, ang pangungulila sa isang batang hindi niya nakilala. At sa kabila ng lahat ng galit na nararamdaman niya kay Waina, hindi niya kayang baliwalain ang isang batang hindi pa ipinapanganak. Umupo ka, sabi ni Althea. Itinuro ang upuan sa tabi ng display ng mga baking tools. Kailangan mong kumain. Magluluto ako ng mainit na sopas. Nagulat si Waina sa narinig. Hindi mo ba ako itataboy? Napabuntong hininga si Althea. Ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Alam mo, Ina, noong mawala ang anak ko, naisip ko na hindi ko na mararanasan ang maging isang ina. Sinabi ni Marco na baog ako. Pero nandito ka ngayon, may buhay kang dinadala. Hindi ko kayang itakwil ang isang batang walang kasalanan sa lahat ng ito. Lumunok si Wina, ang mga kamay ay nanginginig habang hinihimas ang kanyang tiyan. Pasensya na, Althea. Pasensya na sa lahat. Hindi ko alam kung paano ko maaayos ang mga nagawa ko. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat ngayon. Sagot ni Althea habang inihahanda ang kalan sa likod ng counter. Kailangan mo lang munang mabuhay at kailangan mong harapin ang iyong kaso. Kinabukasan, dinala ni Althea si Waina sa opisina ni Attorney Sherilo. Ang matandang abogado ay nakaupo sa kanyang lumang mesa. Ang mga dokumento ay nakatambak sa harapan. Nang makita niya si Althea, ngumiti siya. Ngunit nang makita niya si Waina, ang ngiti ay napalitan ng pagtataka. Althea, anak, sabi ni Attorney Chirilo, ang boses ay mahina pero matatag. Ito ba ang... Opo, attorney, sagot ni Althea. Si Waina, kailangan niya ng tulong sa kanyang kasong qualified theft. Tiningnan ni Attorney Cirilo si Ina, ang mga mata ay nagsusuri. Alam mo ba na gumamit ka ng pekeng address? Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit lumala ang kaso mo. Umiiwas ng tingin si Wena, ang mga kamay ay naglalaro sa laylayan ng kanyang damit. Alam ko po, ginawa ko yon dahil natatakot ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang pagbabayad ng restitution ay makakatulong, paliwanag ni Attorney Sherilo, habang inaayos ang kanyang salamin. Ngunit kailangan din nating ayusin ang iyong mga dokumento. Kailangan mong harapin ang kaso ng diretsyo. Hindi na pwedeng magtago pa. Napatingin si Althea kay Waina na tila lumiit sa kanyang upuan. Sa kabila ng lahat, nakaramdam siya ng awa. Ako ang bahala sa restitution, sabi ni Althea. At tutulong ako sa mga dokumento. Nagulat si Attorney Cirilo. Althea, sigurado ka ba? Ito ang babaeng... Alam ko, attorney. Putol ni Althea. Ang boses ay kalmado. Pero hindi ko kayang hayaan ng isang bata na lumaki sa ganitong sitwasyon. Kung kaya kong tumulong, gagawin ko. Samantala, sa mga sumunod na araw,
Abala si Althea sa pag-aayos ng kanyang mga huling dokumento para sa annulment. Ang kanyang coffee shop ay patuloy na umuunlad at may plano siyang palawakin ang baking supplies section. Tuwing gabi, pagkatapos isara ang tindahan, uupo siya sa kanyang opisina at dadaanin ang mga papeles, mga resibo, kontrata, at liham mula sa kanyang abogado. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bagong display ng mga baking tools, tumunog ang kanyang telepono. Si Attire Cirilo ang tumatawag. Althea, sabi ng matandang abogado, ang boses ay may bahid ng kagalakan. Tapos na! Naaprubahan na ang annulment mo. Malaya ka na. Tumigil si Althea sa pag-aayos ng mga display. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang hawak ang telepono. Talaga po? Kailan? Ngayon lang dumating ang desisyon. Pumirma na ang hukom. Opisyal ka ng malaya kay Marco. Napapikit si Althea. Hininihigop ang bigat ng mga salitang iyon. Sa loob ng maraming taon, nakatali siya sa isang lalaking sumira sa kanya. At ngayon, sa wakas, malaya na siya. Naramdaman niya ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Hindi luha ng kalungkutan, kundi ng paglaya. Maraming salamat, attorney. Bulong niya. Salamat sa lahat. Wala yon, anak. Alam kong proud sa'yo ang ama mo. Nang ibaba ni Althea ang telepono, tumingin siya sa paligid ng kanyang tindahan. Ang mga istante na puno ng harina, asukal, at mga baking tools, ang amoy ng kape na sariwang timplang, ang mga alaala ng mga panahong pinaghirapan niya ito. Bago pa man siya nakilala si Marco, bago pa man siya nasaktan, pumasok si Ina sa tindahan, dala ang isang maliit na bag. Mas maayos na ang kanyang itsura kumpara noong unang araw na nagpakita siya. Bahagya na siyang nangumiti. Althea, sabi ni Ina, ang boses ay mahina, pero may pag-asa. Pumirma na ako sa mga dokumento. Sinabi ni Ate Cirilo na maayos na ang kaso ko. Ngumiti si Althea, ang unang tunay ng ngiti sa loob ng mahabang panahon. Mabuti naman. At kumusta ka na? Kumusta ang pagbubuntis mo? Hinimas ni Ina ang kanyang tiyan. Ang mga mata ay may kislap. Okay naman. Nakakain na ako ng maayos. Salamat sa iyo, Althea. Hindi ko alam kung paano kita masusuklian. Hindi mo kailangang suklian ako, sagot ni Althea. Kailangan mo lang alagaan ang sarili mo at ang anak mo. At kung kailangan mo ng tulong sa pag-aaral ng bata, nandito lang ako. Nagulat si Wina. Pag-aaral? Oo, gusto kong siguraduhin na magkakaroon ng magandang kinabukasan ng anak mo. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, pero kaya kong tumulong na baguhin ang hinaharap. Napaluha si Wina. Ang mga kamay ay nanginginig. Althea, ang dami kong ginawang kasalanan sa'yo. At eto ka, tinutulungan mo pa rin ako. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako dito. Hindi tungkol sa pagiging karapat-dapat iyon, sabi ni Althea. Ang boses ay mahina pero matatag. Tungkol ito sa pagpili ng mabuti. Noong nawala ang anak ko, naisip ko na wala nang saysay ang lahat. Pero nandito ka ngayon, may buhay kang dinadala. At pipiliin kong maging mabuti para sa batang iyon. Tumayo si Althea at lumapit kay Ina. Inilagay ang kamay sa balikat nito. Hindi na ako galit sa'yo, Ina. Pagod na ako sa galit. Mas gusto kong gamitin ang oras ko sa pagtulong, sa pagpapalago ng negosyo ko, sa pagbuo ng bagong buhay. Sa mga sumunod na linggo, naging mas abala si Althea. Pinalawak niya ang kanyang tindahan, nagdagdag ng mga bagong produkto, at nag-ayos ng mga online orders. Ang kanyang negosyo ay patuloy na umuunlad at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Isang gabi, habang nag-iimpake ng mga order, tumanggap siya ng tawag mula sa kanyang pinsan na si Liza. Althea! Narinig mo ba ang balita? Masiglang sabi ni Liza.
ang family reunion natin sa probinsya. Ikaw ang panauhing pandangal. Lahat sila ay gustong makita ka. Lalo na si Tita Nora, na laging nagtatanong tungkol sa'yo. Napahinto si Althea sa pag-iimpake. Ang family reunion, ang pamilya ni Marco, ang mga taong minsang humusga sa kanya, na nagsabing hindi siya sapat, na nagsabing siya ang may kasalanan kung bakit nagkaganyan ang kasal niya. Liza, mahina ang boses ni Althea. Sigurado ba sila? Alam mo naman kung paano ako tratuhin ng iba sa pamilya. Althea, iba na ang lahat ngayon, sabi ni Liza. Nakita nila kung paano mo hinawakan ang lahat. Nakita nila kung paano mo tinulungan si Gina. Oo, alam nila yon. At si Nanay Loring, nagbago na siya. Humingi na siya ng tawad sa'yo, di ba? Napabuntong hininga si Althea. Totoo yon. Si Nanay Loring, ang kanyang biyenan na dating nang husga sa kanya, ay lumapit at humingi ng tawad. Sinabi nito na nakunan din siya ng 2 beses bago ipinanganak si Marco at naunawaan niya ang sakit na dinanas ni Althea. Oo, sagot ni Althea. Humingi siya ng tawad. Kaya dapat kang pumunta. Dapat mong ipakita sa kanila kung sino ka. Isang babaeng malakas, isang babaeng nakaligtas, isang babaeng malaya na. Tumingin si Althea sa paligid ng kanyang tindahan. Ang mga istante na puno ng mga produkto, ang mga dingding na may mga larawan ng kanyang mga nagawa, ang kanyang buhay, ang buhay na itinayo niya gamit ang kanyang sariling mga kamay, bago pa man si Marco, bago pa man ang sakit. Sige, sabi ni Althea, ang boses ay may bagong determinasyon. Pupunta ako, pero hindi ako pupunta bilang asawa ni Marco. Pupunta ako bilang Althea, ang babaeng nagtayo ng kanyang sariling negosyo, ang babaeng tumulong sa kanyang kaaway, ang babaeng malaya na. Nang ibaba niya ang telepono, tumingin si Althea sa salamin sa dingding. Nakita niya ang isang babae na may pagod sa mata, pero may liwanag sa puso. Isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag. Kinuha niya ang kanyang notebook at isinulat ang mga dapat ihanda para sa reunion. Mga damit, mga regalo, mga salitang sasabihin. Alam niyang hindi magiging madali ang harapin ang pamilyang minsang humusga sa kanya. Ngunit handa siya. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap. Sa malayo, ang tunog ng mga sasakyan at mga taong nagmamadali. Ngunit sa loob ng kanyang tindahan, tahimik ang lahat. Ang amoy ng kape at harina ay pumapaligid sa kanya, isang paalala ng kanyang pinaghirapan. Hinawakan ni Althea ang kanyang dibdib, nararamdaman ang tibok ng kanyang puso. Malaya na siya. Malaya na siya sa kasal na nagbigti sa kanya. Malaya na siya sa galit na kumain sa kanyang puso. Malaya na siya upang simulan muli. Ngunit alam niyang ang pinakamalaking pagsubok ay darating pa, ang pagharap sa pamilya ni Marco, ang pagtanggap ng kanilang paggalang. Hindi ito magiging madali. Ngunit hindi na siya ang babaeng madaling masira. Inayos ni Althea ang kanyang buhok, ngumiti sa salamin, at binuksan ang kanyang notebook. Marami pang dapat gawin. Marami pang dapat ihanda. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na pag-asa. Umaga ng Sabado at ang buong bahay ni Althea ay tila may sariling ritmo ng paghahanda. Amoy kape at bagong lutong pandesal ang buong kusina at mula sa kanyang silid, naririnig niyang nag-uusap ang 2 kasambahay tungkol sa kung ano ang isusuot nila sa reunion. Hindi na siya kinakabahan. Kanina lang, habang nag-aayos siya sa harap ng salamin, napansin niyang mas magaan ang kanyang mga balikat. Parang may isang malaking bagay na tuluyan ng nahulog sa kanyang dibdib. Ang family reunion ng pamilya ni Marco. Pamilya pa rin niya sila sa papel, kahit na opisyal na ang annulment. Ngunit hindi na siya pumupunta roon bilang manugang na naghahanap ng pagtanggap.
Pumupunta siya bilang panauhing pandangal. Isang titulong ibinigay sa kanya ng Tita Belen, ang matriarch ng angkan, sa isang tawag na hindi inaasahan ni Althea. Althea, anak, sabi ni Tita Belen sa telepono noong Martes. Hindi ka namin maiimbitahan bilang manugang kasi wala na kayo ni Marco. Pero gusto ka naming parangalan. Ikaw ang nagdala ng karangalan sa pamilyang ito. Tumanggi siya noong una. Magulo pa ang lahat, sabi niya. Ngunit alam niyang hindi siya makakatanggi ng tuluyan. May bahagi sa kanya na gustong ipakita sa mga taong minsang naghusga sa kanya na kaya niyang tumayo ng mag-isa. Na hindi siya ang baog na asawa na sinabi ni Marco. Na siya ay buo, malaya, at masaya. Kinuha niya ang puting linen dress na binili niya noong nakaraang linggo. Simple, elegante, hindi masyadong ostentatious. Isinuot niya ang perlas na hikaw na regalo ng kanyang ina bago pa ito pumanaw. Sa salamin, nakita niya ang isang babae na hindi na siya. Hindi na ang babaeng umiiyak sa banyo noong mga gabing hindi nakauwi si Marco. Hindi na ang babaeng nagtatago ng kanyang sakit sa likod ng mga ngiti sa counter ng kanyang tindahan. Ito ay isang babae na may sariling tindahan, sariling pangalan, sariling hinaharap. Ma'am, handa na ang sasakyan, sabi ng kanyang driver mula sa pinto. Sandali lang, sagot niya. Tiningnan niya ang kanyang phone, isang text mula kay Waina. Ma'am Altia, nakaayos na po ako. Salamat po ulit. Hindi ko po alam kung paano ko kayo masusuklian. Napangiti siya. Hindi niya kailangan ng suklian. Ang kailangan lang niya ay malaman na may isang bata na hindi na kailangang lumaki na walang pag-asa. Tulad ng kanyang anak na hindi na nakita ang liwanag ng mundo. Ang venue ng reunion ay sa isang malaking resort sa Tagaytay. Malamig ang hangin at ang mga puno ng pino ay tila sumasayaw sa simoy. Nang dumating ang sasakyan sa entrance, nakita niya ang mga pinsan ni Marco na naghihintay. Sina Ate Liza, Kuya Ben, at ang mga anak nilang nagkakagulo sa damuhan. Nang makita siya, tumigil sila. Si Ate Liza ang unang lumapit. Altia, sabi nito, at ang boses ay puno ng pagpipigil. Ang ganda mo. Sobra. Thank you, ate, sagot ni Althea. Hindi na niya alam kung paano tatawagin ang mga ito. Hindi na sila pamilya, pero hindi rin naman estranghero. Sila ang mga taong dumalo sa kanyang kasal, na umiyak sa kanyang kasal, na pumalakpak nang ipakilala siya bilang asawa ni Marco. At sila rin ang mga taong tumingin sa kanya nang may awa noong kumalat ang balita tungkol sa miscarriage. Yumakap si Ate Liza sa kanya, hindi ang mahigpit na yakap ng pamilya, kundi ang maingat na yakap ng isang taong hindi sigurado kung paano siya tatratuhin. Pasensya na, bulong nito. Sobra kaming nahihiya sa nangyari. Sa lahat ng ginawa ni Marco, hindi sumagot si Althea. Wala nang kailangang sabihin. Ang mga luha sa mata ni Ate Lisa ay sapat na. Dinala siya sa main hall kung saan nakaset up ang mahabang mesa ng pagkain. Ang mga lobo at banderitas ay nakasabit sa kisame at ang mga bata ay tumatakbo sa paligid. Nang makita siya ng ibang mga kamag-anak, unti-unti silang lumapit. Ang Tito Romy na laging nagbibiro, ang Tita Nena na laging may dalang Tupperware ng kanyang lutong paborito, ang mga pinsan na minsang tinanong siya kung kailan sila magkakaanak. Ang mga tanong na iyon ay wala na ngayon. Sa halip, may mga kamay na humawak sa kanya, may mga ngiti na mas maingat, may mga mata na hindi na humahanap ng dahilan. Althea, anak, sabi ng Tita Nena, hawak ang kanyang kamay. Nandito ka na? Mabuti naman. Opo, tita, sagot niya. Nandito na po ako. Sa isang sulok ng hall, nakita niya si Nanay Loring. Nakaupo ito sa isang upuan, malapit sa bintana. Nakatingin sa labas. Mas matanda na ito. Mas kulubot ang mukha. Mas kulay abo ang buhok.
Hindi pa sila nagkikita mula noong araw na nagpunta si Nanay Loring sa tindahan ni Althea at umiyak sa harap niya. Humihingi ng tawad sa lahat ng masasakit na salitang sinabi nito noon. Baog ka! Sigaw ng biyenan noong gabing iyon, noong hindi pa alam ni Althea na si Marco ang may problema. Kaya ka nga iniwan ng anak ko. Ngunit ang araw na yon ay nakaraan na. Ngayon, si Nanay Loring ay tumayo mula sa kanyang upuan at lumakad patungo kay Althea. Ang mga mata nito ay basa at ang mga kamay ay nanginginig. Lahat ng tao sa hall ay tumahimik. Althea, sabi ni Nanay Loring, at ang boses ay halos pabulong. Anak, maaari ba kitang kamayan? Tumango si Althea at dahan-dahang inilahad ang kanyang kamay. Ngunit hindi ito kinamayan ni Nanay Loring. Sa halip, yumuko ito at dinala ang kamay ni Althea sa noo nito. Isang pagmamano, isang tanda ng paggalang na hindi pa niya natanggap mula sa babaeng ito sa buong panahon ng kanyang kasal. Pasensya na, sabi ni Nanay Loring, at ang mga luha ay nagsimulang bumagsak. Pasensya na sa lahat, sa mga sinabi ko, sa mga ginawa kong paghusga sa iyo. Hindi mo yung karapat-dapat. Hindi mo kailanman naging karapat-dapat ang lahat ng iyon. Naramdaman ni Althea ang pagkipot ng kanyang lalamunan. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas na salita. Alam kong hindi ko kayang bawiin ang mga nagawa ko. Patuloy ni Nanay Loring, hawak pa rin ang kamay ni Althea. Ngunit gusto kong malaman mo na ikaw ang nagdala ng dignidad sa pamilyang ito. Ikaw, hindi si Marco. Hindi ako. Ikaw, nang malaman ko ang totoo, na siya ang baog, na siya ang nangaliwa, na siya ang gumamit ng pera ng bangko para sa kasalanan niya, nawasak ako. Ngunit ikaw, Althea, ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng maging matatag. Ikaw ang nagturo sa akin na ang paghingi ng tawad ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. Yumakap si Nanay Loring sa kanya at hindi napigilan ni Althea ang kanyang sariling luha. Niyakap niya ang matandang babae. Nararamdaman ang payat na katawan nito laban sa kanya, ang amoy ng lumang pabango at bawang na dala ng kusina nito. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang manugang na hinuhusgahan. Siya ang anak na pinili ng pamilya. Mahal kita, Althea, bulong ni Nanay Loring. Sana ay mapatawad mo rin ako. Pinatawad ko na po, sagot ni Althea, at ang mga salita ay lumabas ng walang pag-aalinlangan. Matagal na pong nakalipas iyon, Nanay. Nang maghiwalay sila, nakita ni Althea ang mga mukha ng mga kamag-anak. Ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay nakangiti, ang ilan ay tila nahihiya. Ngunit ang lahat ay may iisang bagay, paggalang. Ang paggalang na hindi niya hiniling, ngunit nararapat sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, nang ang mga bata ay naglalaro sa damuhan at ang mga matatanda ay nagkukwentuhan sa tabi ng apoy, lumapit si Althea sa isang gilid kung saan may nakapark na lumang sasakyan. Hindi niya alam kung bakit siya napatingin doon, ngunit nakita niya ang isang lalaki na naglilinis ng mesa. Hindi isang bisita, kundi isang empleyado. Payat, nakayuko ang mga balikat, may mga pasa sa mga kamay. Nang lumingon ito, nakita niya ang mukha ni Marco. Sandaling tumigil ang mundo. Mas matanda na ito, mas payat. Ang mga mata ay walang ningning at ang damit ay puno ng alikabok. Nakasuot ito ng unipormeng may logo ng isang hardware store. Bayanihan Hardware ang nakasulat sa likod. Nakita niya ang mga kamay nito na may mga gasgas at kalus, mga kamay na hindi sanay sa pisikal na trabaho, mga kamay na dating humahawak ng sales report at nagte-text kay Waina. Hindi siya nagsalita, hindi rin siya lumapit. Sa halip, tumingin siya sa kanya at nakita niya ang pagbagsak sa mga mata nito, ang kahihiyan, ang pagsisisi, ang lahat ng mga bagay na hindi na niya kailangan pang marinig. Althea, sabi ni Marco, at ang boses ay paos.
Alam kong bawal na akong lumapit sa'yo. Ngunit gusto ko lang sabihin na tumigil siya, hindi mahanap ang mga salita. Wala kang kailangang sabihin, sagot ni Althea, at ang kanyang boses ay kalmado, hindi galit. Nasa tamang lugar ka na. Ang mahalaga, nagsisimula ka ng muli. Hindi siya naghintay ng sagot. Lumiko siya at bumalik sa loob ng hall, kung saan naghihintay ang kanyang bagong buhay. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalayo, narinig niya ang isang pabulong na salamat mula sa likuran. Hindi siya lumingon. Sa entablado nang ipakilala siya ng host bilang panauhing pandangal, tumayo si Althea at hinarap ang mga tao. Hawak niya ang mikropono at sa isang tabi, nakaupo si Nanay Loring na may hawak na panyo, handang umiyak muli. Maraming salamat sa inyong lahat. Simula niya at ang kanyang boses ay matatag. Hindi ko inaasahan ang karangalang ito. Ngunit mas lalo kong hindi inaasahan ang pagtanggap na natanggap ko ngayong gabi. Alam kong marami sa inyo ang may alam sa pinagdaanan ko. Alam kong marami sa inyo ang nakakita sa akin noong mga panahong hindi ko alam kung paano ako babangon. Ngunit nandito ako ngayon at hindi ako nandito dahil ako ay malakas. Nandito ako dahil natuto akong humingi ng tulong. Natuto akong magpatawad. Hindi lamang ang iba, kundi ang aking sarili. Tumigil siya at ang mga mata ay dumako sa isang sulok kung saan nakaupo si Ina. Hindi bilang isang bisita, ngunit bilang isang taong inanyayahan ni Althea mismo. Sa mga bisig ni Ina, isang maliit na bata ang natutulog. Isang batang babae na may mga kulot na buhok at pisnging namumula. May isang taong gusto kong ipakilala sa inyo, sabi ni Althea, at ang kanyang boses ay lumambot. Si Ina. At ang kanyang anak si Maria. Nagkaroon ng bulungan sa mga tao. Ang ilan ay nagtinginan, ang ilan ay tila nagulat. Ngunit hindi nagpatinag si Althea. Si Maria ang aking inaanak, patuloy niya. At kapag dumating ang panahon, siya ang magiging tagapagmana ng aking negosyo. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagmamahal. Sasabihin ko sa inyo ang isang bagay na natutunan ko sa lahat ng pinagdaanan ko. Ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa mga taong pinipili mong mahalin. At pinili ko ang batang ito. Pinili kong maging bahagi ng kanyang buhay. At pinili kong maniwala na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magbago. Nakita niya si Wayna na umiiyak. Ang bata ay nagising at naguluhan sa paligid. Nakita niya si Nanay Loring na tumatango. Ang mga luha ay dumadaloy sa mga pisngi nito. At nakita niya ang mga tao, ang mga kamag-anak na minsang nagduda sa kanya, na tumayo at pumalakpak. Ang palakpakan ay lumakas, at ang ilan ay sumigaw ng, "Mabuhay si Althea!" At, "Salamat Althea!" Hindi siya umiyak. Sa halip, ngumiti siya. Isang ngiti na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang ngiti na hindi niya alam na kaya niya pang maramdaman. Pagkatapos ng reunion, nang ang lahat ay pauwi na at ang mga ilaw sa resort ay unti-unting namamatay, bumalik si Althea sa kanyang coffee shop. Ang Araw Coffee and Baking Supplies ay tahimik sa gabing iyon, ngunit ang mga ilaw sa loob ay nakabukas pa rin. Binuksan niya ang pinto at sinalubong siya ng amoy ng kape at tsokolate, ang kanyang paboritong amoy. Dinala niya si Maria sa maliit na play area sa gilid ng shop, ang lugar na kanyang inayos para sa mga anak ng kanyang mga customer. Ngunit ngayon ay para rin sa kanyang inaanak. Inilapag niya ang bata sa maliit na banig at si Maria ay nagsimulang maglaro ng mga kahoy na bloke. Ang mga mata ay kumikinang sa ilaw. Umupo si Althea sa isang upuan sa tabi ng bintana. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Tumingin siya sa labas, sa kalye na tahimik, sa mga bituin na tila mas maliwanag ngayong gabi. Narinig niya ang tawa ni Maria sa likuran at ngumiti siya.
Hindi ito ang buhay na pinlano niya. Hindi ito ang pamilya na inakala niyang magkakaroon siya. Ngunit ito ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Althea na siya ay nasa eksaktong lugar na dapat niyang kalagyan. Kinuha niya ang kanyang phone at nag-text kay Wina. Natutulog na si Maria dito. Bukas na lang kayo sunduin. Good night. Ang reply ay dumating agad. Salamat, Ma'am Althea. Sa inyo po siya ligtas. Salamat sa lahat. Tiningnan ni Althea si Maria na ngayon ay inaantok na. Ang mga mata ay unti-unting nagsasara. Lumapit siya at inakbayan ng bata. Hinahaplos ang mga kulot na buhok nito. Good night, Maria, bulong niya. Bukas, marami pa tayong gagawin. Marami pa tayong paglalalaruan. Marami pa tayong pagsasamahang mga alaala. Nagsara ang mga mata ni Maria at ang paghinga nito ay naging mahimbing. Umupo si Althea sa sahig sa tabi ng bata. Ang kanyang likod ay nakasandal sa upuan. Tumingin siya sa paligid ng kanyang tindahan, sa mga istante ng baking supplies, sa mga mesa na pinaglagyan ng mga customer, sa counter kung saan siya unang nagsimula ng lahat. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi na niya kailangan pang hanapin ng anuman. Nasa kanya na ang lahat. Ang tablet na yon na dati ninyong nakita kung paano ito naging dahilan ng pagbagsak ng isang pamilya ay naroroon pa rin sa drawer ng lumang aparador. Hindi ito itinapon ni Althea. Minsan, kapag tinatamad siyang matulog, binubuksan niya ang lumang lalagyan ng patunay ng sakit. Hindi para magdalamhati, kundi para ipaalala sa sarili kung gaano siya kalayo sa babaeng umiiyak noon sa sahig ng banyo. May kakaibang kapayapaan sa pagtanggap na ang pagpapatawad ay hindi palaging nangangahulugan ng pagbura ng kasaysayan. Ito ay ang pagpiling dalhin ang aral, hindi ang pasan. Nang hawakan niya ang maliit na kamay ng anak ni Aina, ang batang iyon na walang kasalanan sa gulo ng mga nakatatanda, hindi niya nakita ang pagkakamali ni Marco. Nakita niya ang isang bagong simula, isang pangako na hindi nakabatay sa dugo, kundi sa pagpili. Hindi ba't kakaiba? Ang taong minsang nagduda sa kanyang kakayahang magkaanak, ay siya ring nagbigay sa kanya ng isang paraan upang maging ina, hindi sa tradisyonal na paraan, ngunit sa paraang mas malalim. At si Marco, nababalitaan na lamang niyang nagtatrabaho sa hardware store, baon sa utang, malayo sa dating yabang. May mga gabing naaawa siya, pero hindi na niya ito pinapakain ng kanyang lakas. Ang pagkaawa ay hindi na nangangahulugang babalik siya sa apoy na sumunog sa kanya. Sa pagtanggap sa anak ni Ina bilang tagapagmana, hindi ba't may sinabi ka ring mahalaga? Na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa sinapupunan, kundi sa lawak ng puso. Ngayong gabi, habang nakikita ninyo si Althea na natutulog ng payapa, tanungin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo ang nasa kanyang sapatos, kaya ba ninyong gawin ang kanyang ginawa? O ang sakit ba ang siyang magdidikta ng inyong susunod na hakbang? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comment section. Ang inyong mga kwento ng pagpapatawad at pagbangon ay maaaring maging liwanag sa iba. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, i-like at i-share ninyo upang marating nito ang iba pang pusong nangangailangan ng inspirasyon. Ang kwentong ito ay likha lamang ng may akda at ang mga tauhan at pangyayari ay kathang isip lamang upang maghatid ng aral at pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga kaibigan, patuloy tayong maniwala na kahit gaano kaitim ang gabi, laging may bukas na handang sumalubong sa atin.